Hello. Opo, good evening. Good evening. Kamusta, Opo. sir? Ay, ganito. Oh, Mabuti naman po. ilang taon ba kayo? Ilang taon na? Ano po ako ngayon? Senior na po, senior. Opo. 60 plus. Oh, okay. Ito naman, 62. This coming December. Oh, kayo ho, 62. Yep. Senior Ibig na sabihin, din. mas matangkad, mas Mas tasa. matanda ako sa inyo. matanda ako sa inyo ng siguro mga 2 taon. Oh, so, okay naman. you are 64. Ganoon nga, 64. 1960 ka. Ganoon. Yeah. Ako naman kasi December is 1962. So this coming December, turn to 62. Oh. Nasaan po kayo ngayon? OFW po ako, sir. Hong Saan Kong. po? Ha? Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Taga saan po kayo, yung lugar ninyo? Yung probinsya ninyo, province ba? Mindanao. Oh, Mindanao. Saan sa Mindanao? Part of North Cotabato. Cotabato. Yep. Matagal na po kayo doon sa Hong Kong? Tagal na din. Since 1996. Oh, tagal-tagal na. Opo. Kasi, syempre, isang single parent. Actually, 1996 ako nag-abroad. Buhay pa yung asawa ko. Nabiyuda ako is 2007. 2007. So, 5 yung anak ko. Ano na rin sila. Puro na may sariling pamilya. Opo. Ibig sabihin, nasaan yung bahay nyo? Kasi lahat naman sila may pamilya. Yung bahay nyo doon sa Mindanao? Yung bahay ko talaga sa Mindanao. Tapos doon ako muuwi pag magbakasyon kasi nga yung bunso ko andoon. Siya yung sa bahay. Doon sa Cotabato? Opo. Pag umuwi ka doon sa babakasyon ka, sino kasama mo? Yung anak mo? Oo, yung bunso ko na mayroon siyang anak. Siya yung nakaano sa bahay. Siya nakatira sa bahay na. Pamilyado na lahat yung mga anak mo. Yeah. Ang bunso ko is 1994. So 28. Ilang taon ba yun? 1994 siya eh. 28, right? Nawala na siya. Ano yan? Nawala na ho siya, sir. I-cancel niyo po muna yung tawag. Tatawagan po natin ulit. Baka napindot niya lang po ba? Nagkamali lang na ng pindot. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Pindutin niyo ho, sir, yung nakataob po na kulay pula, sir. Ayun. Magaling pala si sir magpindot. Ng pula na may puti sa gitna. Sige. Sagutin po ninyo ulit ha para tuloy-tuloy pong pagbubulahan. Pag-uusap ninyong dalawa, ma'am, sir. Ayun. Ba't ho kayo nawala, ma'am? Ano pong nangyari? Ako ang nawala? Oo po, ikaw. Pero andyan ka. Mayroon kasing pumasok na parang siyang parang advertisement. Wag niyo na hong pindutin, ma'am, kasi yun po sa Viber eh. May mga ads po kasi dyan sa Viber. Oh, okay. Bayaan ko na lang. Sir, sorry. Buksan nyo na po. Wala na rin sa akin. Andyan po, sir. Wala na. Pindutin nyo po yung camera, sir, para lumabas po, sir. Sir, kung ano po yung napindot nyo kanina, pindutin nyo po ulit. Wala namang kulay dito. Wala po ba? Pero yung cancel, sir, yung cancel, sir, yung nakita, yung pinindot nyo po kanina, sir. Andyan wala na nga eh. Wala na rin yung cancel?
Wala. May kulay-kulay. Ayun. Tawag na ng emergency manager. Okay na. Wala na. Shopee na lang nakalagay. Tuntong na Shopee na. Ayun na. Yun. Advertisement yun eh. Yun nga siguro. Ayan. Oo. Lumabas. Huwag nyo lang po pindutin kasi pag pinindot ho ninyo, lumabas din dito sa akin eh. No? Yung Viber ho kasi may mga ads na ho yan. Dati wala naman. Cancel. Pindutin nyo lang ho yung nakatao po na kulay pula na may puti sa gitna, sir. Shopee. Yan na. Wala pa rin po, sir. Hindi po ninyo nakita. Mayroon na po. Ayun na. Ayun, nakita. Yung sa kanya wala. Hindi nakikita. Hindi mo nakita si ma'am? Hindi. Ayun lang, ma'am. Pindutin nyo po yung camera, ma'am. Yung icon po ng camera. Tapos pindutin nyo po isang beses pa. Sana ba dito? Iyon. Ayun na. Ayun na. Oo. Sige. Okay. Pagpatuloy hong ano na ba tayo? So ikaw, ilan yung anak mo? Ano yung anak ng misis ko noon? 5 rin. 5 po yung anak namin. Para sa inyo. 5. Tapos? Lahat na sila may pamilya. Okay. Kaya nga ako'y dito, nag-aral makasali dito kay Sir DJ. Kasi sa bahay, ako lang naman mag-isa, wala naman lang ako nagiging kausap. Sino po yung isa? Parang may lalaki po kanina sa likod mo, sir. Sino po yon? Yung nag-aayos nga, yung anak ko. Anak ko. Inaayos. Opo. Inayos Kasi hindi kasi ako marunong nito ng pindot-pindot nitong cellphone. Oo. Yes. Yan na nga nag-operate. Ay, okay. Siyempre, gusto niya rin siguro makahanap ka na rin po ng makakasama, sir, no? Yung anak mo. Kaya nga kaya di ba, pangalawang beses ko na yun sumali dito. Kamusta po yung dati? Sobra naman siya nagmamadali Hala, asawahin ka kagad, sir? Wala namang problema. Wala namang problema sa amin. Ang problema kasi magmamadali na siya. Asawahin ka daw niya kagad, sir? Sabi siguro ganun. Kasi nung nag-usap kami, sabi ko naman, huwag tayo muna magmadali. Siyempre, aralin muna natin bawas isa. At saka, siyempre, malayo. Nice. Kaya mahirap na ang ganun. Kasi siyempre sa akin, hindi ko pa naman alam. Pinag-aaralan ko muna kung baka. Kasi ang gusto ko, forever na kung maaari lang, yun talaga ang gusto ko. Siyempre siguro, nainis na nagalit na hindi, sabi niya, puntahan ko na siya. Nako, hindi ko pa napupuntahan. Ayun, hanggang sa hindi na nagpakita. Pero sa ganun naman, wala naman akong kasalanan ang ginawa sa kanya. Okay naman para sa akin. Siya lang naman talaga ang nagayaw na lang. Kasi gusto niya, magkasama na kami. Sa akin naman, okay naman yun. Kung magkalapit lang tayo. Ang problema naman, magkalayo. Sobrang layo. Saan ba siya? Taga Tarlac. Layo. Tarlac na sa Luzon yata. Luzon yun. Sobrang layo nun. Pero ito kaya hindi na nagpakita. Mas maganda po ito ngayon si ma'am nasa Hong Kong. LDR kayo pagsakali, no? At sigurado ako hindi po naman nagmamadali si ma'am mag-aasawa. Hindi naman ako nagmamadali kasi may amo naman ako. May amo. May amo. Hindi actually mag-for good na ako Kailan po, ma'am? For good ako this year. So pinag-aralan ko muna kung ano ang gagawin ko sa Pinas kung uuwi ako kasi mahirap kaya magdesisyon na wala kang pinag-abalahan kasi sanay ka sa trabaho and then pag umuwi ka, wala kang gagawin. Mahirap.
kailangan pag-aralan muna. Tsaka okay naman ako dito eh. Kasi ang kasama ko sa bahay, 2 kami, anak ko rin. So, hindi ko rin siya pwedeng iwanan. At saka kung gusto kong umuwi, pwede akong umuwi. Oo. Kasi maganda sa Hong Kong kasi kahit may edad na, senior na, no? At saka malapit. Oo, malapit lang sa Pinas. Oh, malapit lang is, travel ng, actually, this August, uwi ako ng bakasyon, pero 2 weeks lang. Ayun, sir. A-attend din ako ng kasal ng pamangkin ko and then back to Hong Kong. Malapit na yung August. Yep, next month. Magbakasyon lang at saka babalik kasi nga a-attend lang ako ng kasal. Then, balik ng Hong Kong. Sa isang taon, 3 beses ako umuwi nung this year. 3 beses ako umuwi. Umuwi ako ng March, kinasal yung anak ko. Umuwi rin ako ng July. Ano ba ako ng July? Last year pala yun. Last year. 3 beses ako umuwi. Umuwi rin ako ng December. That is 2023. Ayun mo pala eh. So, anytime naman pala, pwede ka magbakasyon, no? Oo. Kaso lang, yun nga lang, 2 weeks lang kasi nga busy yung mga amo and then ako kasi yung cook sa bahay. Kaya kailangan nila ako. Hindi ako pwedeng magtagal. Kung bakasyon sila, bakasyon din ako. Oo naman. Pero, siyempre, tumatanda na rin tayo. Hindi naman pwedeng dito tayo tumanda. Ayoko naman na dito ako tatanda na uuwi rin ako. Kaya nga sa akin, yun talaga ang binalag ko na lang. Kasi sa atin mga matatanda na, kailangan talaga pag tumanda na talaga tayo, may kasama. So, kasi kahit naman tayo may mga anak, siyempre hindi naman ang mga anak talaga lahat may bibigay ang gusto ng asawa mo kung sakali may asawa. Kaya yun, parang nangulila ako nang nawala na akong asawa. Siyempre, ang lahat ng mga ginugusto ko, wala naman sa mga anak ko. Okay naman ng mga anak. Okay ka naman yan tulungan. Pero may bagay pa rin na talaga hahanapin mo sa asawa mo, kasama mo sa bahay. Ano yun, sir? Yung bagay na yun, sir? Pwede malaman? Companionship. Oo nga. So, ano ka pa, sir? Retired? Inusinti pa kasi ako eh. Employee? Or... Ay, hindi naman ako nag-retire kasi hindi naman ako nakapasok ng trabaho sa gobyerno. Dito lang self lang katrabaho ka. Nag-ano lang ako. Magbubukid lang. Kaya lang, siyempre, kahit naman ako'y magbubukid, mayroon naman sarili naman ako. Bukirin, ganun. At sa ngayon naman, hindi na nga ako minsan nag-ano na lang, nagtatrabaho kasi may mga tao naman ako doon sa aking mga ari-arian doon. Sa awa ng Diyos, hindi naman sa isang taon, hindi naman ako yung naghihirap ng kasama ko pang aking pamilya noon. Ay siguro lalo na't ngayon ako na lang mag-isa. Dito nga sa bahay, alam mo, dito nga sa bahay ako lang mag-isa. Buti na lang itong anak ko dito sa ibaba kasi dito ako sa taas ng bahay ko ito. Ay dito muna sila tumira kasi wala naman akong kasama dito sa bahay. Kaya ako nagsumikap makasali dito kay Gigi para man lang makahanap ako, magiging kausap man lang. Hindi naman sa ganun ako'y magkaroon ng magiging asawa. Ang sa akin lang naman ay magkaroon ako ng libangan ba. Pero kung sa ganun naman, ay siyempre, kung mayroon naman ako magiging magkakagusto, ay bakit hindi? Total, yun ang hinahanap ko, magkaroon ako ng magiging kasama sa buhay ko. Ay siyempre, tatanda na tayo, kailangan mayroon natin magiging kasama na hindi katulad ng ating mga anak na kung anong ating hihingin sa kanila o may bigay, pero sa asawa mo hindi may bibigay ng mga anak natin. Yun ang inaano ko. Minsan nga, dito nga sa bahay, kung anong kailangan ko, kasi nasanay ako ng may asawa at ng may asawa ko pa, hindi kami palaway at saka magandaan, mabuti kami mag-asawa. Kaya dito ako nangulila. Dito ako naghanap sa ngayon na sana magkaroon pa rin. Total,
Sa ngayon, yung ano ko, malakas pa naman, okay pa naman. At saka, yun talagang makakapagbigay ng kaligayahan ng tao. Katulad sa atin. Yun nga. Siya nga pala ay hindi ko naman itanong pangalan mo. I-message ko na lang, di ba bawal naman? Sige, mamaya na. Bing na lang, sir. Pagka, First name. Bing, ang Bing. Bing yung palayaw ko, Bing. doon na sa sa Messenger na, di ba? Pagka connected naman tayo diyan pag natapos na dito. Oo. Malalaman niya natin mamaya. Okay. Ibigay ko na lang sa iyo. Yun nga ang ano sa akin. Kaya Church goer ka ba? Tanong nga kita. Church goer ka ba? ano? Church goer ka, nagsisimba ka, whatever, anong ginagawa mo pag pag Sunday? Ay nagsasamba ako. Nagsisimba ka din. Okay. Good. Ay siyempre doon tayo mananalig sa Panginoon kasi kung wala nating magawa. Lalo na tayo mga matatanda na siyempre hindi na talaga katulad ng mga bata-bata pa na talaga ang buhay nila talaga mahaba. Pero para sa atin, pag tumungtong ng tao, pag nag-60 na tayo, paano na tayo palubog ng palubog. Kaya ito nang sinasamantala ko habang ako'y buhay pa at medyo malakas-lakas. Kaya ito, ginagamit ko pang aking buhay para sa kasayahan dito sa mundo. Yan. Depende naman yun sa kasayahan. Kasi mayroon naman kasing masaya sila for outing like mag-inom, mag-daming bisyo. Yung kasayahan na mag-inom, hindi naman ako'y gaano umiinom. Umiinom lang ako, tubig, mga lang. Pero sa mga hindi naman ako ganun. Okay, good. Kaya noon, nang bata-bata pa, ayun, siguro. Pero sa ngayon, medyo nag-ano na tayo. Nag-reduce na tayo ngayon. Yung nga, ang sa akin naman, sana kung, siguro ko, ang tagal ko na dito naghintay, noong pang Biyernes pa yata ako dito, nagpapasali na kay DJ, kaya lang hindi natutuloy. Siguro sa ngayon, ba't natuloy na? Siguro kayo na ang binibigay ng Panginoon na para tayong magkausap at kung sa naman paraan, kung maaari, magkasundo tayo. Tayo naman ang talaga magbibigay kung ano talagang gagawin natin, magkagustuhan, di gano'n. Kasi, ang sa akin, ilang araw na hindi ako dito na natatawag. Kaya hinintay sa araw na ito, ito na. Parang ang liit mo, ang laking babae ko kaya. Ilang kilo? Lang ako, 60, malapit lang 70, ganun lang. Okay. Anong tangkad mo, height mo? 5'4" yata. Ay, kaano ka pala kita mas matangkad ka nga ng konti sa akin Kaso lang, chubby lang ako. Yun lang naman ang binigay sa akin ng Panginoon. Siguro, lito lang. Pero, okay naman siguro yun. Healthy nga yun ako kasi kahit kong walking sa umaga, mag-jogging. Cooker ka, mami. Siyempre, may mga trabaho. Talagang ganito talaga ako. Tabain. Yung naman, pinagkakaabalahan ko lang na ngayon, gumawa ako ng garden. Nag-garden na lang para sa mag-exercise. Malawak yung garden ko. Malawak. Ako lang naman doon nagtatrabaho. Kaya nga, doon minsan ako talaga naghahanap ng magiging kausap man lang sa pagtatrabaho ko. Wala man lang sa akin umabot ng ganyan, nagiging kausap. Ako lang naman mag-isa. Kaya doon ako talaga tahimik lang ako. Gusto ko mayroon akong kausap. Ganun. Ako nga, dream ko. Sabi ko, pag tumanda ako, ayoko yung tumira sa bahay na ganito na semento. Gusto ko yung kubo. Hindi mahirap ka talaga sa bahay ka lang. Kasi ako sanay ako sa Yung mayroon akong gulayan
mayroon kang gulayan, mayroon kang mga hayop, 'di ba? Ang ganda ng buhay ng ganun eh. Doon sa mga lupa ko, ang dami doon, lawak naman. Kaya nga doon ako nagtatrabaho. Kasi nung dati pa, ang bata-bata pa kami, sanay ako doon, may tindahan lang naman kami nung asawa ko noon. Kaya may tao lang kami sa mga namin, doon sa sa bukid. Tindahan at grocery store, gano'n? Sari-sari lang. Ay, okay. At saka, siguro, hindi ko naman naranasan, sobra ng kaya lang, mahirap naman magsabi. Pero, nakakaraos din naman kami. Kaya nga nang nawala na ang misis ko, dito na ako, parang gusto ko sana magkaroon pa. Ako, sa bahay lang ako, hindi ako galang tao, hindi naman ako pala shopping, hindi naman. Ang ginagawa ko, magbe-bake ng tinapay. Kasi yung mga amo ko, hindi bumibili ng tinapay na sa bakery. Ako yung gumagawa. Maganda nga yun. Ako yung gumagawa. Sarili. Ngayong araw nga, gumawa ako ng ng pandesal sa kasi gusto rin nila. Ako yung gumagawa ng almusal nila. Marunong din yung yung asawa ko nung nabubuhay pa, siya nagsasarili gumawa ng ganyan. Yung misis ko noon, nanggaling naman yan doon, nag-Hong Kong yun, ng misis ko noon, buhay pa siya. Ang malas lang, kasi nang umuwi na siya, hindi naman natin alam, hindi naman hawak natin ang buhay ng tao. Binalas-malas, nakapitan ng sakit, ayun, hanggang sa dumating, nawala siya. Ano pala yung sakit niya? May bukol sa sa dibdib. Breast cancer. Naging cancerous ba? Oh. Ganon. Ipinagamot ko, pina-hospital, bali umabot ng 3 buwan, halos na hanggat dumating kami ng Maynila, doon pinagamot. Pero talaga nang hindi na mabubuhay siya, wala na. Hindi na kinayanan. So, kailan siya namatay? Ilang taon ka na nabiyudo? Nung pa, last year pa. 1 year pa lang? Ganon. Oh, ano pa pala? Kaya pala na nangungulila ka kasi bago pa lang. Kaya nga mahirap pala para sa akin, ganun. Yeah. Kaya pala naghahanap ka hindi ka pa naka-adjust ng buhay biyudo. Ganon, hindi pa kami sobrang nakamubon. Oh, yeah. Talaga, kaya ganon, naghahanap ka talaga. Yung sabi naman ng mga tao, yung iba naririnig, ba't kaagad ka maghahanap? Sabi ko naman sa sarili ko, bakit hindi ako ngayon maghahanap? Ako'y patandang-patanda. Kailan pa ako maghahanap? Doon ako umabot na ng 100 years. Hindi nga sa gano'n. Ngayon pa. Buti kung tayo, yung mga bata-bata pa. Halimbawa, tayo 30 anyos pa lang. Di okay pa yung maghintay ka hanggat 20 years, makapaghintay pa. Pero pag ako maghintay, hanggat dumating ako ng 80, wala na yan. Dapat, maging na tayo. It's 43. Mahirap-hirap yun. Kaya ito, pinimit ko na lang kasi, alam mo madam, wala naman natin magagawang kasalanan ng ating asawa kasi wala naman sila. Yep. Sa atin na ito, dapat tayo na magsikap kung ano talagang dapat natin gawin na para ikabubuti natin sa ating sarili. Di yan gawin natin. Wala naman natin magagawang kasalanan. Di naman siguro yan sasabihin na, kamamatay lang ang asawa mo. Tapos ganun ka na pala. Hindi yan, wala yang batas na ganun. Ang batas talaga pag nawala ka ng asawa, may ka na, may kapas ka na mag-asawa. Ang hirap sa sitwasyon, gawa ng ang layo mo. Saan ka nga, Samar? Samar. Ako naman sa Mindanao. Ayaw ko naman iwanan yung mga apo ko doon sa anak ko.
Parang hindi ko Ay, rin hindi naman sa sobrang layo, kung ganon. Kung siguro, Nakayanan mo nga nag-abroad ka ng Hong Kong, mami. O di po ba? Kaya mo po yan. kung saan tayo titira. Pwede naman ata ako pumunta sa inyo at doon na tayo magsama kung sakali naman. Hindi ko naman kung ayaw mo dito sa amin, hindi, mabuhay naman tayo siguro doon sa inyo. Mas maganda ngayon para makapasya naman ako doon. Pero nung bata-bata pa ako, nakarating na ako ng Mindanao. Nakarating na ako ng mga bayan doon, malapit ng Davao. Pero hindi pa ako sa Davao nakarating. Saan ka banda sa Samar? Dito kami sa Samar, Eastern Samar kami. Ako. Hi! Ano po yun, anak? Hello! Ako yung gunso niya. Ay, talaga. Dito sumama sa akin kasi talaga ako dito. Tahimik lang, wala kasama. Hello! Buti na lang siya na ako sumama sa akin. Support ako kay tatay. Hello! Bye! Kaya nga ako, hindi ako nahihiya kahit sino pa man makarinig, makakita. Kahit wala naman ako tinatago. Payag naman sila. Naawa na nga sila. Wala akong magiging kasama, wala akong magiging kausap. Kaya, hindi mo na-try yung may mga byuda dyan na ka-age mo, or mga classmates mo, mga closemates mo, mga kumari mo, ganon. Wala kang nakita? May asawa pa eh. marami naman dito ng tao sa amin talaga. Pero, aywan ko bakit dito pa tayo pinagtagpo. Dito pa tayo pang nagtagpo. Hindi ko naman alam. Kasi, siyempre, sa akin, ang asawa kong hindi naman taga rito sa amin. Malayo din siya. Taga ibang bayan din. Pero, nang kami nagsama na, dito kami tumira sa amin. Okay naman rin ako tumira sa kanila. Pero, sa akin naman, sumama siya, dito na kami. Kung sakali naman tayo, doon naman sa ating pag-uusap, kung sakali naman tayo magkaisa, sa atin antong kagawa ng paraan. Sa tradisyon natin mga Pilipino, dapat yung lalaki ang umuwi ng babae, di ba? Huwag yung babae na umuwi sa uuwian ka. Ikaw na babae, iuwi mo yung lalaki sa bahay mo. Pangit yun. Dapat yung lalaki, siya yung magbigay siya yung magbigay ng accommodation sa asawa. Hindi yung asawa na babae ang magbigay ng kailangan nilang mag-asawa. Siyempre, ikaw lalaki, ikaw talaga yung mag-provide. Oo nga. Ikaw mag-provide. Pero yan, depende yan sa mag-asawa na kung talaga sa nagkabubuti ninyo, di doon kayo. Para sa akin yan. Kasi hindi naman po pwede lang ang isa lang sa mag-asawa ang magdedesisyon. Ang magdedesisyon kayong dalawa. Kung saan ang para magaan para sa inyo, di doon. Saan kayo komportable Oo, susunod naman ako kung talaga ikabubuti sa mag-asawa ang mga malaking, ganon. Doon naman sa pag-intindihan sa bawat isa. Kaya nga ako, hindi ako naging sa mga babae kasi nung bata pa kami, siya lang talaga ang nanuhan ko at hanggat nakapag-asawa kami. Kaya hindi ako katulad ng iba na para sila, madali sila makahanap ng tao, ako hindi. Buti na nga ngayon, itong programa ni Sir JJ ay ito'y naging tulay para tayo'y magkita at dito tayo magkausap. Thank you naman Sir JJ, itong programa mo nakapagbibigay talaga ng mga tao ng kasayahan, nakakapagbigay talaga ng malawak na pag-uunawa. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng programa ni Sir JJ, hindi tayo dito talaga nakakausap. Alam ko yon. At lalo tayo'y magkalayo. Itong sinabi mo, ma'am na magkalayo tayo ng lugar. Kung nga narating mo, dito lang sa ating Pilipinas mararating yan kung sakali naman. Narating Oo, naman. Narating, hindi lang Hong Kong
Siguro, doon na sa ating pag-anon para magkano ng tayo may ano ba komunikasyon, di madagdagan naman natin ang ating kalaman tungkol diyan. Di ba? Dito inano lang tayo muna magkakilala at nagkita. Siyempre mamaya sa sa account ko naman sa number ko maano naman sa inyo, dito na tayo minsan mag-uusap. Pwede ka naman mag-tour dito sa Hong Kong. Mura lang yung pumukahe depende na yun. At least maranasan lang man na mag-tour sa ibang bansa. Nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Hindi pa. Hindi pa? Wala pa. Siguro siya ngayon pagkano kaysa. I-request mo, ma'am, isama mo na lang pagbalik mo dyan next month. Hindi naman pwede yun, JJ. Pwede yun, sabihin mo boyfriend mo O siya? Hindi, para mabawas-bawasan ang trabaho mo doon, tayo ng dalawa doon. O na ano ako, ano ba yun? Na ano ako ng mga bata. Siyempre, yung mga anak ko. Dapat ligawan mo yung anak ko, hindi lang ako lang. Oo naman. Baka liligawan ni sir at sasagutin nila di mawalan ka ng boyfriend ngayon, ma'am. Ano, JJ? Sabi ko, pag liligawan ni sir yung mga anak mo, baka makatuluyan pa ni sir yung mga anak mo, ma'am ba? Magiging ano mo ngayon, magiging anak mo si sir. Kasi ako magbakasyon, sabihin ng mga anak ko, uwi na dyan yung dalaga natin. Ano ninyo? Kasi lahat na sila may may pamilya. Ako lang yung dalaga. Ikaw lang dalaga. Mga OFW din kasi yung mga anak ko. Dalawa lang ang hindi. Depende na yon. Pag talaga tayo pinagtagpo at tadhana, wala nating magagawa. Ituturo naman talaga ng puso natin ang bawat isa sa atin kung talaga tayo. Kung hindi naman, kahit naman nag-aasawang tao, pag hindi talaga sila, naghihiwalay. Pero ang para sa akin, gusto ko talaga, pag ako'y nakaulit pa ng babae, makaroon pa ng magiging kasama, gusto ko hanggat kamatayan na siguro. Kung kailan naman talaga ang kung saan mamamatay, kung kailan, di wala nang magawa. Ang sa akin, sa ngayon, ang gusto ko magkaroon lang ng magiging kasama sa buhay. Kasi ang tumandan tao, siyempre mahirap talaga. Alam ko yung mahirap. Nakikita ko nung yung mga kamag-anakan ko na mga matatanda na, mahirap talaga wala man lang kasama sa bahay, ganon. Yan, mahirap. Oo nga, may anak, pero talagang anak, hindi katulad na asawa mo na talaga lahat gagawin. Pero para sa atin na matatanda, ay doon tayo maghahanap. May bisis talaga tayo na hahanapin natin ang ating asawa. Ano naman, ako kasi hindi ko siguro yung hinahanap gawa ng, siyempre busy ako sa trabaho at saka may trabaho kasi ako. Kaya hindi ko naramdaman mula nung na-byuda ako. Oo, siyempre, pang may trabaho, yun. May trabaho ako May ka pa nagkakalibangan. Siguro, pag nag-for good ako, doon ko na malalaman kung anong buhay na walang asawa. Ayun siguro. Kaya nga sa ngayon, siyempre, senior, sa 64, sa susunod na taon, padagdag nga mo. Bibilangan ka na ng taon mo. Hindi kailan pa. Hanggat sa dumating ka na ng 100, buti kung makakabot na ng 100, bibigyan ka ng 100,000 din. Siya ngayon, di naman naabot ang taon ng ganyan. Umidadlag mo ng 80, ganon. Ilan taon na lang may dadagdag. Sa 80. Nako. Buti mag-30 years pa mula ngayon. Mag-asawa ka ng mga 65. So, kung ipag ni Lord na mabubuhay ka pa hanggang 75 or what, di may 10 years ka na buhay asawa. Hindi po gano'n.
Okay pa nga yun. Kaya lang, siyempre, ang ibig sabihin ko, tayong mga matatanda na, hindi na tayo palakas, pahina na. Ay lalo't walang na magkakagusto pagka ganyan ka na. Siyempre. Kaya nga, sa akin, sinasamantala ko ang buhay ko at saka ang lakas ko ngayon. Kasi lalo't walang magkakagusto kung umabot na ng matanda na at lalong manghihina na, wala na. Sasabihin na sa inyo, ikaw maghahanap ka na lang caregiver. Buti kung mayroon ako may susildo magkakaroon ng caregiver ako, okay yun. Pero pagkatulad lang sa akin, ay wala. Kaya nga ito, pinag-anuhan ko na lahat, tsagaan. At kung mayroon naman talaga, ibibigay pa ng Panginoon sa akin, ay tatanggapin ko. Pero kung talaga naman wala, edi tiisin ko na lang. Pero baka sakaling mayroon. Alam ko pa yun. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, pag hindi pa nga ako ngayon natuloy ni Sir DJ padala sa kanyang programa, kasi Biyernes pa noon, tapos dumating na ng Linggo, ay Lunes na naman bukas. Pag hindi pa nga ako ngayon makahanap ng magiging kausap, wala na siguro talaga. Ay, swerte na ngayon, ikaw naging kausap ko, siguro ito na. Ito na nga. Kasi nag-dinner out yung amo kong lalaki kasi siya lang naiwan. Oo. Sabi niya, nag-gym. Tapos sabi niya, na lang daw siya. Ngayon, tumawag naman si DJ. Ay, timing, sabi ko. Kasi busy talaga ako pag andito, mga bata. At saka, ang pahinga ko kasi mga 9 na, pagod na ako. Oo, kailangan prepare ng sarili mo at saka matulog. Wala ka ng time. Pero siguro sa mga edad natin ngayon, hindi na gaano masyado tayo magano ng trabaho. Siyempre, na tayo. Oo nga. Ay, no, sa inyo, dahil sanay ka naman magtrabaho at kayang-kaya pa, okay naman yun. Mga bata kasi sabi nila, tagal-tagal mo na sa abroad. Sabi ko, anak, ano naman gagawin ko pag umuwi ako? Sabi niya, hindi doon sa bahay. Ay, nako. Kasi nakabakasyon ako 1 month. Nakakapagod. Yung wala kang routine na trabaho. Yung gising ka, kain, tapos mag-booking ka lang, balik ka na naman. Wala, hindi ko sanay, parang nanghihina ako. Kaya nga, ganyan ka, dahil wala naman kayong nagiging kausap. Pero siguro pag kung tayo talaga, siyempre makakausap tayo, hindi malilibang na tayo lang. Lahat na ng mga gawain ay natin, mga plano, kung mag-ano pa tayo, ano ang gagawin, gano'n. Ang gusto ko, may magiging kausap, kasali sa mga programa kung ano talaga. Kasi hindi naman talaga ang sobra para sa atin, yung mga matatanda tayo pa'y yumaman ng yumaman. Maikli ng buhay natin. Ang sa atin na lang talaga, makapagtiis pa hanggang sa malakas-lakas pang ating katawan. Ngayon gagamitin natin sa buhay na ito. Kasi alam ko, kasi yung mga kamag-anakan ko, nakikita ko sa kanila ganun. Gusto pa rin nila na magkaroon pa sila ng kasama sa buhay. Ang wala ng kasama. Katulad na sa akin na nawala, ito nga, kaya nga ito'y salamat dito. Naging si Sir DJ naging tulay para magkaroon ako na magiging kausap man lang. At siyempre mamaya pag natapos itong programa natin dito kay DJ, siyempre naman natin yung natin para magkatuluyan naman lang komunikasyon. Yeah, hindi ko alam kung paano Hayaan mo. We will see later. Hindi naman sa hindi naman sa ngayon na. Ang gusto ko hindi naman. Ang gusto ko lamang magkano muna tayo. Magkakilala ng husto, di ba? Hindi naman masama yun. Over, DJ, over na kami. Sige. Connected na kayo sa isa't isa? Pwede po ninyo ipagpatuloy yung pag-uusap ninyo off-cam na po. Sige, thank you. DJ, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Good evening to all. Wanted, sweetheart. Sige. Wanted, Thank sweetheart. you. Yun na nga ho, habang may buhay, no? Habang may buhay, maghanap na ho kayo mapapangasawa. Tama naman si Sir. Kailan siya maghanap kung mag 100 years old na daw siya? Ibibihira lang ho yung umaabot sa ganong edad,
Kasi pag tumanda ka na, saka kunyari edad mo 100 years old, buhay ka pa, okay lang kung mayaman ka kasi health conscious tawag doon. Pero kung 100 years old yung edad mo, 100 years old, buhay ka pa, tapos mahirap ka lang, sabihin nun may lahi kang aswang. Kaya dapat po habang bata pa, biyudo lang ni Sir last year, pagkamatay lang ho ng asawa niya. Huwag nyo intindihin yung mga basher na yun, Sir, para DJ